Ano ang mangyayari sa isang bansa kapag itinulak na ito sa sukdulan? Ano ang mangyayari kapag ang mga tahimik at masunurin ay paulit-ulit na ninanakawan ng sariling buwis? Ano ang mangyayari kapag 40 taon nang tiniis ng mamamayan ang trapiko, baha at bulok na infrastruktura? Samantalang, ang mga ahensiyang dapat lumutas nito ay nagpapasasa sa Rolls-Royce. Ang mga Pilipino, sawang-sawa na. Setyembre 21, 2025, sa ika-53 anibersaryo ng Batas Militar, daang-daang libong Pilipino ang bumaha sa mga langsangan mula Luneta hanggang EDSA, mula Baguio hanggang Cebu, Bacolod at Marawi. Hindi napigil ng bagyong Nando at rumaragas ang ulan ang kanilang panawagan. Lahat ng kurap dapat managot. Tinawag itong baha sa Luneta at ang trilyon peso march, mga kilos protesta laban sa multi-trilyong pisong iskandalo sa flood control projects, ghost contracts, kickbacks at mga proyektong papel lamang. Samantalang milyon-milyong Pilipino ang araw-araw binabaha. Dahil mga bastos sila, mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga magnanakaw. Maging si Vice Ganda, kilala sa pagpapatawa, nagbitaw ng pinakamatalim na salita. Diretsahang hinamon ang mga tiwaling politiko at nanawagan ng mabigat na parusa. Ang kanyang boses nag-echo sa sigaw ng libu-libong ordinaryong tao. Makukulay at mapanglikhang simbolo ang sumabog sa lansangan. Mga payong bilang biro sa kontraktor na nagmayabang ng Rolls-Royce. Isang lalaking may kapansanan ang nag-wheel ng 7 kilometro papuntang EDSA. Isang aso ang may bitbit na mensahe, nangangagat ng mga kurap. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.